mismo pinapanood ko yung sarili kong video. Kasi ito po ang nagbibigay sa akin ng patuloy na inspirasyon na yung mga ginagawa po pala natin kabutihan. Kahit hindi po natin ipagkalat, ito po ay mararamdaman ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal na ibinibigay po natin at pagmamalasakit ay hindi lamang isang araw kundi panghabang buhay na ito po ay isang pag-alala sa atin na lahat po ng kabutihan talaga ang siyang mangingibabaw. Papasayawin ko kayo. Sayaw. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa inyong employee na si Calito at sa kanyang wife. At sa inyong lahat po na narito ngayon na alam ko po na ang inyong puso ay katulad ng sa akin na ang gusto ko lamang po ay makapaglingkod at makapagbigay talaga ng totoong serbisyo. Sabi nga natin, kahit kayo po mismo ang makakapagsabi na hindi natin kailangan maging isang politiko. Hindi natin kailangan hintayin na tayo ay makaupo para lamang tumulong. Kung hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, dapat tayong Pilipino ay nagtutulungan para matulungan po natin ang ating mga kababayan. Hindi po dapat matapos ang ating pagmamalasakit dahil lamang sa iilang tao na kagawa ng hindi kabutihan. Kung hindi ito po ang magsisilbing daan para masigit po nating bigyan ng pansin ang bawat isa. Sa totoo lamang po, sa halos 3 taon na ako po ay bumababa sa ating mga kababayan, mas lalo ko pong gustong ibaba ang aking sarili. Mas lalong gusto ko pong sabihin sa aking puso na hindi po ako naiiba sa inyo. Na hindi na ng po ako signal dito, hindi ako makapag-live. Ako po ay nakakatulong, ibig sabihin, kailangan maging mapagmataas ka na o maging iba ang tingin mo. Kung hindi kapag binababa mo pala yung iyong sarili at ikaw talaga ay tumutulong, mas lalo mong nararamdaman na kailangan ka talagang tumulong at kailangan yakapin mo talaga at maramdaman po ang mga Manileño na talaga pong nawalan na ng pag-asa. Sa totoo lamang, ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, na kung saan hindi naman po iba sa akin kung ano po ang sitwasyon natin ngayon. Hindi naman po ako bulag sa katotohanan na kung ano po yung nangyari sa atin. Ang ganda mo. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, naging positibo pa rin ang aking pananaw. Dahil nga yung pag-asa ko na ibinibigay ninyo para sa mga katulad ko, ang siyang nagdala po sa akin dito para gampanan po ang pagiging isang tunay na tao. Mahirap po yung ginagawa ninyo, sa totoo lamang, na kayo po ay talagang sumasama sa mga ganitong samahan po na alam niyo ang pupuntahan ay para sa kabutihan. Pero ano po ba ang kapalit ng lahat ng ito? Lalo na sa panahon ngayon, ang tao kailangan laging may pera. Kapag pinatawag ka, ano, magkano ba yan? Magkano ba dyan? Mas malaki ba yan doon sa nagpatawag? Sa totoo lamang, hindi naman po ito sa sinasabi ko, ano po, pero naging gano'n na po ang kaisipan natin dahil nga po sa kahirapan. Dahil sa sobrang hirap na parang konting gawin po natin, kailangan meron pong kapalit na makakatulong sa ating pamilya. Ako, paano ba ito anak? Lalabas ako ng bahay, hindi ako makakapagtinda. Meron bang kapalit yan na kahit hindi po ako magtinda, ikikita ako? Ibig ko sabihin, medyo hindi naman po masama, pero parang sabi nga nila, buti pa raw yung pera, may tao. Ang nangyayari po, yung tao na nagmumukha ng pera. Siguro kung ang tao nagmumukhang pera, baka siguro ang dami talaga nating pera, ano po. Pero kahit na ganito po ang sitwasyon natin, pero sa kabila po ng ating kaisipan at sa puso natin, ang gusto pa rin po natin yung kabutihan. Lalong-lalo na mayroon tayong mga anak, mayroon tayong mga apo,
na iisipin pa natin, ako paano kaya pag nawala na ako sa mundo, paano mabubuhay itong mga anak ko? Paano kaya itong mga apo ko na baka hindi na makapag-aral dahil paano pag wala na po ako? Yan po ang isang pag-alala ng isang magulang na katulad ko rin po. Sabi nga ng anak ko, mula po nung ako ay nangampay niya, hindi na po ako napirmi sa aming tahanan. Hanggang ngayon, lagi po akong tinatanong ng aking anak, Mami, bakit ba lagi kang lumalabas? Ano bang meron dyan sa pula mong damit? Dahil tuwing suot ko raw po yung pula kong damit, nawawala po ako sa bahay hanggang gabi. Sabi ng anak ko, Mami, naka-red ka na naman. Kinakabahan na siya pag nakapula po ako. Mami, lalabas ka na naman, nakapula ka na naman. Kasi nga po, nararamdaman ng anak na ano bang meron? Bakit lumalabas ang aking mami? Pinapaliwanag ko po sa aking anak kung ano pong dahilan ng aking paglabas. Dahil sabi nga niya, at the age of 11 years old, ang sabi ng anak ko, tapos na yung election, Mami, hindi ka pa rin natatapos na lumalabas. So, nung pinaliwanag ko po sa kanya kung ano pong dahilan ng aking paglabas, alam niyo, sabi po ng anak ko, Mami, ganito na lang paglaki ko, gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Para hindi ka na mahirapan. Para yung pagtulong mo, direkta na, at hindi ka na mahirapan na isa-isahin mo pa yung mga tao. Ganun pala po kapag ang pagmamahal ay binibigay mo sa anak, nauunawaan ka niya. Kaya ako naman po, ang ginagawa ko po tuwing bababa ako sa mga barangay, pinapaliwanag ko po ano ba ang online registration. Ano po ba ang benepisyo na makukuha ng ating mga senior citizen? Nawalan po ako ng boses dahil nga po sa aking talagang pukpukan ng pagbaba. Nung binaba ko po ang online registration, nasa 150,000 pa lang ang mga nakarehistro online. Pero dahil sa ating pagsisikap at talagang walang tigil na pag-asa na ibinibigay sa ating mga kababayan, magandang balita po. Sapagkat nasa 8 million na ang mga nakarehistro na mga senior citizen na mabibigyan po ng benepisyo mula sa National Commission of Senior Citizen. Ito po ang ahensya na yayakap sa ating mga senior citizen, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola. Ito po ang ahensya na magiging tahanan po nila para sa lahat ng programa. Kaya ito po ay ibinabako sa bawat barangay, kahit nga sabi ko, hinaharangan na po ako ng barangay, talaga namang nakikipagpunuan ako para ipaglaban ang karapatan ng ating mga magulang, lalo na po ang mga lolo at lola. Hindi po biro ang maging isang magulang. Higit sa lahat, hindi rin po biro na maging isang senior citizen na ang sabi nga po ng mga senior sa akin, kadalasan sila po ay namumroblema sa gamot, namumroblema kung saan lalapit kapag may mga medical expenses po sila na kailangan nilang mapunan. Sabi nga po ng isang lola, alam mo anak, nahihiya rin naman akong humingi sa mga nakaupo kasi parang ang pakiramdam ko, para akong kawawang-kawawa. Hindi lamang dahil sa kawawa, pero yung pakiramdam mo na walang atensyong ibinibigay sa'yo, yun yung magpaparamdam sa'yo na parang kawawa ka. Kaya naman ginawa ko po ang lahat para ipaglaban ang karapatan ng ating mga senior citizen na dapat lamang tutukan at bigyan ng atensyon. Hindi lamang dahil sila po ay magulang natin, kung hindi sa haba ng panahon na kanilang paglilingkod sa ating pamilya, ito lamang po ang maibabalik nating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga magulang. Kaya medyo nawala na po ako ng boses dahil hindi lamang sa pagsasalita, kung hindi nakikipagbunuan po ako sa mga barangay. Maniwala po ba kayo sa liitong ito? Mga dambuhala po ang mga kalaban ko, pero hindi po ako nagpatingan. Kasi hanggat nandyan ang mga magulang at lolo at lola na nakikita ko pong nahihirapan, hindi po maatim ng aking damdamin na hindi po talaga tumulong. Ano pong silbi ng buhay natin kung hindi po tayo makakagawa ng kabutihan? Ano pong silbi ng pera na mahahawakan nyo sa inyong kamay pero ang magulang mo naman ay umiiyak? Kaya ako po ay patuloy na lumabas para yung pera po o biyaya na ibinigay sa akin ay makita ko pong may puntahan na tama.
Sabi nga nila, isa lang po yung buhay natin. Isang beses lang po tayo